Mayong buntag, Jensan! Adlaw Lunes, Marso 21 Saba, Kabrigada tuig 2022. Ako si Kabrigada Chris Ligaspi. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Hinautonta nga nata sa kapiskay sa panglawas og puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang mga purma, hagwa sa mga pagsuway matag adlaw. Di ta malimot sa pagpasalamat sa tanang grasya nga atong nadawat ngadto sa kahitasan labaw sa tanan. Atong hangpon ang diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami di ay kini si Adonis sa Betco Presilias, kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong balita ug impormasyon. Ikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag hangtod atod damo kaninyo ang mga balitang humahataw. May buntag Brigadang Chris. May buntag Brigadang Adonis. Niya na ang mga hataw balita karong buntag. Sa 111,150 nga kantidad sa damyo sa bird flu sa Tacurong City. Samtang dengue cases sa Soxargen Region, Mikunhod. Upat ka mga drug personalities sikop o sa minor de edad na riskyo sa bypass operation. Og 311 disgrasya natala sa syudad sa General Santos. Samtang gasoline station gitulis, mga sospek pakya sa pagkuha og kwarta. Arestado ang upat ka mga drug personality human sa dulan upat ka buwan nga pagmonitor sa otoridad sa ilang mga lihok. Kini human nga gipahigayon ang bypass operation sa Alunan, Bagsakan, Block 4, Barangay Bula, Jensan. Arestado ang suspek nga sila Lulong Kamanda, 29 anyos, ang drug den owner, o gatulo ka mga kauban ini nga silang Juhaira Abbas, 19 anyos, usa ka vendor. Oliver Garcia, 29 anyos, usa ka hairdresser, o Raymond Colino, 38 anyos, laborer. Samtang nariskyo usab sa otoridad ang usa ka minor de edad. Ginahimo matud pa ang front sa mga dinakpan ang negosyo nga pagtinda o gulay sa pagpamaligya sa illegal nga droga. Ginagawa nilang drug den, and yung iba nilang customer, so bibili ng illegal drug, kunyari bibili ng gulay, no? So paantayin nila yung customer nila. Tapos pagbalik, gumagamit sila ng minor para ibigay yung illegal na droga doon sa customer nila, na kunyari din ay gulay din yung binibigay nila. So yun yung mode of selling nila ng illegal drug. And so, kumbaga, nag-ooperate sila dyan sa Bagsakan na known sila as pushers dyan sa area. Nakuha sa mga didakpan ang 33 ka mga sasi nga gituohang Cebu nga dunay kabugaton nga 20.88 ka gramo nga nagkantidad kini og 141,985 ka pesos og mga drug paraphernalia. Samtang sikop tungod sa illegal nga droga ang magtiayon sa gipahigayon nga follow-up operation sa otoridad batok sa illegal nga droga sa Asay Village, Barangay Bula gihapon sa nasangpit nga syudad ning milabayng adlaw. Ang mga dinakpan sila si Masir Ali, 35 anyos, og asawa nga si Baytungal Ali, 29 anyos, nga mga residente sa Purok Islam, Barangay Dadyanga South. Igsoon matud pa ang didakpan nga sa drug den owner nga si Lulong Kamad ang usa sa mag-asawa. Na-recover sa ilaha ang duha ka mga sasi nga gituhang Cebu nga dunay kabugaton nga 5.32 gramos nga nagkantidad kini og 36,176 ka pesos. We are today, we are pushing for the total declaration ng lahat ng barangay in Region 12 para maging drug clear. So, we will not stop until yung kahit sa isang barangay na naiwan is maklear natin sa illegal na droga, because that is what our administration wants us, and na maubos at maklear lahat ng barangay sa illegal na droga. Balhog karon sa prisuhan ang mga dinakpan nga nagatubang sa kaso nga RA 9165.
Nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno ang 11 ka rebelde nga mibalik sa sabakan sa gobyerno sa Kalamansig, Sultan Kudarat miaging adlaw. Matag usa nakadawat og 3,000 pesos isip livelihood assistance og usa ka sakong bugas. Dungan sa ilang pag-surrender bit-bit usab nila ang managlahing matang sa armas sama sa 5.56 mm M16 rifle, 7.62 mm M14 rifle caliber 45 pistols o fragmentation grenade. Panawagan sa gobyerno sa uban pang mga rebelde nga balik na sa sabakan sa gobyerno aron magkabot ang malinawon nga panggabuhian kauban ang pamilya. Samtang padayon ta sa paghatod sa mga balita o kini nga mga balita hatod kaninyo sa Macsan Capsule, walang atrasan. Na-recover sa otoridad ang 12,000 square meters na tanom sa polygrown marijuana sa hilit gabahin sa Colombio, Sultan Kudarat nga nagkantidad kini og 2.4 milyones pesos. Kini tungod sa mga gipakusog nga kampanya sa mga otoridad batok sa illegal nga droga. Gilayon usab kini nga gibunot ang sa mga operatiba o gisunog ang nasangpit nga mga tanom sa maong lugar. Samtang giturnover usab ang nabilin nga mga punuan sa marijuana sa Sultan Kudarat Forensic Unit aron sa tama nga disposasyon. Padayon usab nga gipangita sa otoridad ang mga suspect nga sila ni alias Jimben nga nakaikyas sa una pa man makaabot ang mga nasangpit nga lugar ang mga otoridad nga nagaatubang na ang maong suspetsado sa kaso gihapon nga RA 9165. Sa pagmata sa buntag, ginahanglan nakanigari ka. Kay 91 ka minerales imong idugang sa imong lawas kung minom ka og nigari. Nigari, patak, mineral. Kapin 311 na nadisgrasya ang natala sa syudad sa Jensan base sa traffic gikan sa datos sa Traffic Enforcement Unit kon TEU. Miaging tuig, anana sa 322 ang natalang disgrasya sa ilang buwatan gikan Enero hangtod Marso 18. Mas ubos itandi karon tuiga. Sa 311 ka kaso, 7 niini ang adunay patay, 151 sa samdan og 153 sa damage to property. Sa implementation ng sa RA 4136 kon Land Transportation and Traffic Code, nga gipahigay kagahapon sa TEU naka-issue kini og 123 ka citation ticket asa napulo nini ang walay ORCR, 4 ang walay helmet, 3 ang nakachinelas, 5 ang walay driver's license og usa ang walay plate number. Maong padayon gyapon ang panawagan sa TEU nga kanunay mag-amping sa pagmaneho o magdala sa mga kinahanglan nga papeles aron dili madilatar ang mga lakaw kung mubiyahe. Oras sa hataw sa balita alas 5:15 na. Og kini nga oras hatod kaninyo sa Maksa na Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Mao kini ang hangyo ni Judith, usa ka residente sa Purok 5 Aknala na Pulumulok, South Cotabato. Usa lang si Judith sa pipila ka mga dunay problema sa yuta. Midangop kini sa istasyon human na gipagguba sa pipila ka mga lalaki ang ilang gitukod nga kural. Nakita kini diri sa gipadalang video nga ang pagguba sa maong mga kural. Aligasyon niini nga mga lalaki nga miguba sa mga kural, mga tauhan sa usa ka mitumaw nga kliman. Napaabot na matud pa sa barangay ang maong problema sa yuta apan hangtod karon wala paghihapon kini mahusay. Hangyo ni Judith nga unta kay wala pa man mahuman ang ilang pakighusay, dili unta sila pagharason. Ako wala ko na ngayo, kinsay mo kampi sa mua ba? Ang ako ang ustisya lang, kaya ano nakabilin sa akong ginikanan. Mo ni ko, yun na mo. Ipagawas ko din yung kuhan, walay ano, dili pagi sa harassment ba? Ipagi sa legal, dili pagi sa nga guba-gubaon ni mo among kudal. Ang claimant aduna matud pay gigunitang transfer of rights nga kaparihong pirmado sa mga ginikanan ni Judith og duna sab kini notaryo. Nakabutang dinhi nga nabaligya og na transfer ang pipila ka mga bahin sa yuta usa ka Billy Baitus. Kay tungod kay mitaliwa naman ang mga ginikanan, questionable na sa ilaha kung tinuod ba nga nabaligya kini. Apan
usa ka dokumento nga dunay pagpamatuod nga nabaligya ang usa ka yuta, kinahanglan matod pa kining respetuhon ilabi na kung notaryado kini. Sakit kayo sa bumbot niya, kuan. Naligari sa buwan, yagirinta mo na sa dol. Tapos kuan ba, parang pinaras kanya, wala sila kagig barangay. Wala gid kagig kay kapitan, kay Domingo man. Tapos pagabot nila dito, tanan gid na nila kuan baga nga kudal giguba gid nila. Dugang paniini nga dili unta matod pa pwede nga manghilabot ang usa ka anak sa yuta sa ginikanan kung kini nabaligya na. Sa sitwasyon na halimbawa yung nanay mo, yung lola mo, or yung lola mo pa ang nagbenta ng lupa or rights nyo, lalo na nakapag notaryado siya, kailangan nating respetuhin yun. The only time lang na pwede nating i-question yung pagbebenta ng lupa is kung alam natin na yung presyo sobrang liit. Like for example, ang value ng lupa is 8 million, binenta lang ng 100,000, then definitely hindi tama na pagbebenta yun, gawa-gawa lang yun, parang purported sale na tinatawag nila. Or halimbawa, yung nanay mo or yung tatay mo hindi educated, tapos biglang may pirma na sila na nalagay doon sa dokumento. So tatanungin mo yung sarili ko, paano nakapirma yung nanay at tatay ko? Hindi naman sila marunong magsulat. Tapos alam nyo rin na hindi nila kilala yung tao na pinagbentahan, na hindi rin sila nakita ng abogado. These are the things na dapat nating i-consider kapag gusto nating i-question yung binenta ng mga ninuno natin. Mensahe sa publiko, ilabi na sa mga dunay plano mo baligya o mopalit og yuta. Hindi ho pwede tayong makialam kapag binibenta yung isang lupain na pag-aari ng parents natin. The only time na makikialam tayo dun is namatay na yung isang parents at yung mana natin sa parent na yun ang ibebenta ng parent na buhay. Pero general rule talaga, kung anong gusto nilang gawin, sila manggod ang naghago ni Ana. So sila po dapat ang mag-enjoy. Sa karon wala pa'y gipawaggawas nga pamahayag ang nagpailang kliman sa maong yuta, ingon man ang maong barangay. Sa mga kamatanunan na to, sa mga nanay ug tatay diha, paimna og yamibit ang ato mga anak. Sa yamibit, daghan ang mga minerales o mga vitamins nga makuha sa ato mga anak. Busa, yamibit kanunay sa matag adlaw, ipainom sa inyong mga bata, batang bibo, batang lamang. Nakatala na og duha ka kaso sa avian flu kon bird flu ang Tacurong City Veterinary Services karong semanaha sa mga duck farm nga naggikan sa barangay Baras sa barangay Kalandagan sa nasangpit nga syudad. Gilayon usab nga nagpahigayon ang City Vet sa stamping out kon kaling sa mga infected poultry. Sa pagkakaroon ana sa 652 ka mga bibe ang na-dispose sa barangay Kalandagan, samtang 108 ang gipailaw sa kaling nga nagikan sa managlahing poultry sama sa pabo, pato ug uban pa nga gikan sa barangay Baras. Na-dispose na usab ang nasa 1,021 ka mga bibe nga gikan sa barangay Carmen, New Carmen nga una na nga nakitaan sa bird flu. Na-recover usab sa opisina sa City Vet ang nasa kapin kon kulang 300 ka mga bibe nga gikan sa mga infected farm nga ipalusot unta pagawas sa syudad. Balik kita mga kabrigada sa tuang hataw sa balita. Kinahanglan paghihapon ang istong pagpatuman sa health measures aron nga malimita ang katawhan nga mugawas. Kini ang gibutyag ni Dr. Fidel Peñamande, presidente sa Philippine Medical Association kon PMA Jensen Chapter. Nasairan nga miubos na usab ang kaso sa virus itandi ning milabayng bulan apan dili gihapon angay magkumpiyansa. Subay nini sa pagkakaroon, dili pa mapaubsan ang alert level sa syudad. As of late, dito sa atong obserbahan since last week, we are reaching single-digit numbers in the daily census. Kaya lang, we are still experiencing occupancy ng COVID cases sa ating mga ospital. Although hindi naman ganun kadami, but the fact remains na meron pa rin. No? May mga cases pa rin. We are also experiencing mortalities, particularly doon sa mga unvaccinated na
tao o ng mga pasyente. We cannot afford that because the consideration is the view from above. Ibig sabihin, since we are being frequented by people coming from the nearby areas and nearby provinces and municipalities, there's always the tendency to be exposed to maybe asymptomatic COVID carriers. Is enough reason for us not to lower our guards. Kahinumduman nga tungod luag na ang restrictions nga ginapatuman sa nasod gumikan sa pagkunod sa kaso sa COVID-19. Magpadayon usab ang pag-abli sa ekonomiya sa syudad. Nasigun usab sa pagpapakuna ang mga kaila nga anaa sa kasikbit nga lugar tungod dako kining tabang sa lawas sa tao. Actually, if we consider Jensen alone, top-notch tayo nung res bakuna eh. Una tayo na nakakuha ng target population doon sa res bakuna. Pero ang problema sa ngayon kasi yung mga katabi nating mga bayan, like South Cot and Sarangani, hindi nila naabot yun. Since we still are in continuous exposure to people from these areas, kasi siyempre, Jensen is the financial center, so dito sila namimili ng isda, dito sila namimili ng mga kailangan nila. There is a continuous exposure. Siguro yun ang primary consideration kung bakit hindi tayo ma-lower down ang alert level. Dugang nini, adunay tambag si Dr. Piñamante sa katauhan ilabi na sa mga panagtapok kung asa dili malikayan ang posibleng takdanay. Sigurohon nga distansya sa mga tao kanunay hugasan ang kamot ug magsuot kanunay og face mask. Pagkooperar sa katauhan alang sa magpabakuna sab ang usa sa mga hangyo niini. Ang primary focus natin ngayon is the age group na 5 to 11 and also yung mga senior citizens. If only to be justified by the current census that we have na nakikita natin meron tayong mga cases from these age groups, siguro naman we could just cooperate with our city health personnel who are going house to house doon sa mga barangay natin. Yes po. Only as an extra effort para maabot ang tao, ang nangangailangan ng bakuna, siguro even for that consideration makapag-cooperate ang ating mga kababayan sa Jensen. Samtang padayon ta sa paghatod sa ikaduhang hugna sa atong balita padayon po nato kanunay ang pag-inom og Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Sa dato sa Department of Health kon DOH-12 naka-record ang rehiyon og 1,022 ka dengue cases diha sa Enero hangtod sa kasamtangang sitwasyon. Ning tuig 2022 nakatala ang DOH-12 og ana sa 300 ka kaso sa dengue nga dunay 3 ka mga nangamatay niini. Nakatala og 55 dengue cases. Ang North Cotabato anaa sa 63, ang Sarangani mukabat sab sa 95 cases ug ang South Cotabato 76 o kon 76 ka mga kaso samtang ang Sultan Kudarat anaa sa 13 ka mga kaso. Sa tibuok rehiyon ang Jensen lang ang natala og 3 ka patay apan na below alert epidemic threshold ang dakbayan. Matod ni Dr. Sulpicio Henry Legaspi, DOH-12 Assistant Director, miubos ang kaso sa dengue gikan sa nakalabayng tuig tandi. Kung itandi kini sa tuig 2019 nga misaka sa 151% ang kaso. Giawhag ni Legaspi ang publiko nga batasanon ang 4S sa strategy: search and destroy mosquito breeding places, secure self-protection, seek early consultation og support fogging, spray operation, and dengue hotspot areas aron na makunhuran ang ihap sa kaso sa dengue. Sa mga amahan sa panimalay, kinahanglan mag-hardball kanunay aron pagkalalaki, itudo mo. Aksidenteng nabanggaan sa usa ka motorsiklo ang gisundan niining usa pa ka motorsiklo ilabayng adlaw sa barangay Mononggol, Kidapawan City. Gila ang mga biktima nga silang Arnel Bolivar, 52 anyos,
lumulupyo sa nasangpit nga lugar. Rudy Sabino, 15 anyos kauban ang backrider niini si Rasim Sabino, 16 anyos pulos taga barangay Poblasyon, Arakan, Cotabato. Sa nakuha nga impormasyon, parehong gibaybay ang sa duha silang Bolivar o Sabino ang barangay Manungol o Manungol to Poblasyon Kinapawan Road. Apan pag-abot sa lugar kung asa nahitabo ang aksidente, kalit lang miliko sa pikas nga bahin si Bolivar, hinungdan na banggaan kini ni Sabino. Pareho nakahagom o gabunog samad sa kalawasan ang mga naisgutang biktima nga anaa nagkaroon sa luwas nga sitwasyon. Nagkasinabot ang pareho mga driver nga mag-areglo na lang o magtinabangay na lang sa mga gastusonon sa ospital. Samtang lain pa nagpungasi nga mga balita na igo sa kusog nga hangin dungan sa kusog nga ulan. Ang 15 ka panimalay sa barangay Ramon Ngaob, South Upi, Maguindanao miaging gabi. Sa 15 ka balay, duha niini ang nawasak tungod sa usab sa kakusog sa hangin gawas pa nga natumba ang mga punuan sa kahoy. Tungod niini, temporaryo usab nga paralisado ang dagan sa trapiko tungod sa natumba nga mga punuan nga kahoy diha sa highway. Samtang nga miaging adlaw, nagpulong na ang LGU aron na masuta ang estado sa pamilya nga napiktuhan o gagilayong matagaan sa ilang mga panginahanglanon. Oras mga kabrigada, alas 5:34 hatod kanato sa Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Nagapadayon pa sa gihapon ang paghatag o ginabang sa mga nanginahanglan og first aid o pagresponde sa mga kalamidad gikan sa pagtukod sa Red Cross Youth Council sa tibuok probinsya sa South Cotabato. Matod pa kay Philippine Red Cross Con PRC South Cotabato Chapter Administrator Erwin Del Carmen nga pulo ka tuig gikan sa pag-organisa sa Youth Council, wala matod pa nagaundang ang ilaha mga programa alang sa mga kabataan. Dugang panini nga dunay kay balo ang mga kabataan sa probinsya kalabot sa basic life support system, lakip na ang mga kabataan nga elementarya. Sigun pa sa mga maayo kung ang tanang magtinabangay aron mas daghan pa nga kinabuhi ang masalbar sa panahon nga dunay emerhensya kon kalamidad. Mga kabrigada, bago na, ubanik ko ninyo adtong bisitahon ang Butuan City. Kung sa'y mga kasikas, blanco pa ang pulisiya kung kinsa ang mga sospek sa nanghulab ng hold up sa usa ka accounting staff sa usa ka gasolinahan didtong dapita sa Otsua Avenue Prat sa Barangay Limaha, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabayng mga adlaw. Sumala sa nakakita sa pagpanulis nga empleyado sa tindahan og pintal nga anaa sa atbang sa gasolinahan nga si alias Bimbo, giduol matud pa sa duha ka lalaki nga nakasakay og motorsiklo ang biktima nga accounting staff sa og ninaog niini sa gisakyan nga kotse dihang pasulod na kini sa opisina sa gasoline station. Abot na may pagnaog ditsuhan din nila kadto. Kuan ang bag, pangbunlot ang bag. Nakuha man tayo ang bag. Nakuha ang bag? May nakadol taga shield to kay Nadlok siguro kay nanay armas duha ka buo. Armas. Motong ayha lang nakadool na yung nga wala na, nakadaga na. Upat sila, no? Upat, sir. Dugang pa ni alias Bimbo nga sa wala pa mahitabo ang pagpanulis, duna na siya nabantayan o namatikdan nga upat ka mga lalaki nga nakamotor nga nagbahis-bahis sa gasoline station. Diya man to sila nag-standby sa tindahan. Oo. Tapos nakasunod ko. Duha na kadlaw nakabantay ko. Asunod, diya pa sambay? Duha na kadlaw, abi na ko diya maniud to ra sila. Oo. Tapos pag talikod na ko sa tindahan, naiba ni sagit diya sa taga Shell. Moto nga pag tanaw na ko tulis. Gisulayan pagkuha sa among team ang pamahayag sa kadumalahan sa gasoline station o sa babay nga biktima apan may balibad sila nga mahinabi.
Base sa follow-up investigation sa Butuan City Police Station 2, wala matod pa'y kwarta nga nakuha ang mga hold-upper. Gumikan kay swerte nga ang mga report papers lamang ang sulod sa bag nga gidagit sa mga hold-upper. Nakuha matod pa sa CCTV ang pag-ikya sa mga suspect og dako matod pa kini nga tabang aron na lang nga matan. CCTV siya itong gikon kami gitanaw karon no. So mao man sa order din sa atong Chief of Police nga si Police Major J.Ward Dulatre nga thorough investigation will be conducted. Gipaghimanuan sa pulisiya ang mga gasoline station nga magdubli amping sa mga posibleng pagpugas o kadaot ilabi na sa panahon sa kagabhion. Sa pagsugod sa yubot ng kinahanglan kusgan kanunay nga ato mga immune system, mag-Maxan Herbal Capsule na. Maxan Herbal Capsule ang gikinahanglan nato sa matag adlaw. May kamat na sa 150 ka mga panimalay sa Barangay San Jose, Coronadal City ang nakadawat sa solar panels ilawom sa Project Tala sa Technical Education Skills and Development Authority Contest the 12. Matod pa kay Benvenido Solano Jr., Administrator sa Provincial Training Center kon PTC, surala nga ang nasangpit nga mga benepisyaryo kabahin sa programa sa End to Local Communist Armed Conflict kon ELCAC. Dugang pa sa opisyal nga mismo ang mga nasangpit nga mga benepisyaryo ang mipailaw sa training workshop aron nga sila na mismo ang mutaod sa nasangpit nga mga solar panels. Matod pa nga nakadawat usab ang mga benepisyaryo og training, internet og PPEs allowances nga mikabat sa 3 million ka pesos nga pondo. Sa karon na sa 3,000 ka benepisyaryo ang nakabaton na sa Project Tala Kids. Alas 5:39 na, ari na ta sa ato nga balitang nasyonal. Kapin kun kulang 50 na lang kaadlaw eleksyon na, giaprobahan sa Commission on Elections kon COMELEC ang full capacity sa mga campaign venues sa mga lugar nga naa sa Alert Level 1 samtang 70% usab ang Alert Level 2. Matod ni COMELEC Commissioner George Garcia, giusab nila ang regulasyon sa pagpangampanya aron makasulod sa nagaluag nga restrictions sa pandemya ang gipatuman sa gobyerno. Gawas niini gitanggal na usab sa COMELEC ang mandatory nga pagsulob og face shield sa mga event samtang nagpabilin paghihapon ang pagsulob og face mask. Physical distancing, pagbawal sa physical contact samtang mamahimo usab nga magpahigayon og aktibidad ang mga kandidato bisan walay sertipiko gikan sa COMELEC apan kinahanglan gihapon nga magkuha og permit o makig-alayon sa lokal nga panggamhanan nga sakop sa lugar. Dugang pa sa mga balita sa nasyonal mga kabrigada, gipangita na sa Department of Health sa mga lokal nga opisyal ang mga senior citizen nga wala pa nakadawat og bakuna sa ilang mga komunidad. Matod ni Health Secretary Francisco Duque III, gilugwayan nila ang mga estratehiya para madungagan ang mga mabakunahan. Apil matod pa sa maong estratehiya ang pagpangita o pagsuyod sa mga komunidad para mutambok kung kinsa o matumbok kung kinsa ang mga angayang mahatagan og bakuna. Gibutyag paniduki nga gawas sa national vaccination na aduna na say gipalapdan nga bakunahan sa mga terminals, seaports, airports, land transport o mga eskwelahan. Gihingusgan pa nila nga buot nilang tutukan sa mga vaccination team ang mga senior citizen o may mga sakit para mahatagan og kompletong bakuna o booster shot. Sa balitang internasyonal, hatod kaninyo sa Maxan Capsule walang atrasan. Gianunsyo sa European Space Agency kung gisuspindi ang Russian European mission nga nagpadala sa rover sa Mars tungod sa mga sanksyon ngadto sa Moscow tungod sa gilusad niini nga giyera batok Ukraine.
Kahibaluan nga nakatakda unta nga buhaton ang misyon sa Septembre gamit ang Russian Lancer o lander aron na makapadala o rover sa Mars nga pwedeng mag-ukay sa yuta o mangita og signs of life. Apan gitubag usab sa Russian Space Agency sa EU sanksyon na pinaagi sa pagsuspinde sa mga launches nga pag-withdraw sa kapin 100 ka mga empleyado niini gikan sa spaceport sa Europe. Gipahibalo sa Moderna nga nangayo kini og emergency authorization alang sa ikaduhang booster shot sa COVID-19 vaccine gikan sa drug regulator sa Estados Unidos. Sumala sa Moderna, ang hangyo niini sa US Food and Drug Administration magtugot sa ikaupat nga dose sa bakuna sa COVID-19 alang sa mga 18 anyos og pataas nga nakadawat na sa pasiunang booster. Gipunto sa Moderna nga mas lapad ang sakop sa ilang request aron nga maangkon o makaangkon og flexibility ang Centers for Disease Control and Prevention kon CDC o healthcare providers sa pagdetermina sa angayang paggamit sa second booster sama na lang sa mga senior citizen o immunocompromised. Kagahapong adlaw sa tanan nga mga barangay nga nagpahigayon ta og kanang kabrigadahan padayon gihapon unya didto sa Pandiay Gay, no? Pandiay Gay. Pandian Gay. Pandian Gay. Di ay mga kabrigada perting bibuha murag Manila kabibo ang nahitabo dito tungod sa atong mga kapatid na mga Muslim. Sila ni Kuan Ustad Jun, no? Mayong good morning ni mo diha, sir. Og sila ni ora ni akong amigo nga Muslim nga foreigner ang pangalan si Jefferson nga kumbati pod kayo kagahapon mga bata perting bibuha sa pagsugat o pakigimamat nila Brigada nga Chris sa aman ng brigada perti paningot gud ang bisag gamay bata singgit o barog jinsan no sa orman nimo na di mo na makuan. So daghan kay salamat unya sa kanuday nga pagsunod nining atong migo day si Brigadang Val. Salamat pod day Brad sa inyong katong pila ka mga adlaw nga nawata kay tungod kay kuan murag kini sakit sa idaran ba. Ang gout ba naagi diri sa baga. May gani kay kini nga maksan na capsule. Wa mang ang kasagaran gyud mag-gout ko kasagaran naagi na sa 2 weeks, 1 week. Di ko na paralisado gina kay sayunan ka kasakit ana pero banatan ako o ganapo ko'y tambal plus birahan ako o maksan capsule. Kalois Ginoo duha ka adlaw murag nakalihok-lihok na ta. Walang atrasan gyud. Walang atrasan gyud mga kabrigada. Mga kabrigada, mao kana ang atong hataw balita karong Lunes sa buntag. Ako si Brigada Chris Ligaspi. Atagi ang uban pang mga balita sa umanani, adunay gitawag nato og morning hataw. Nya pagka alas 12 mao ang Happy Dreams. Nya pagka alas 3 mao ang Di Pwede Yan. Sundan dayon sa enkwentro. Posible ba kasi makalingkod taon niya sa enkwentro kay wa man ang atong migo si Kabrigadang Val. Nya sundan po dayon sa Ronda Brigada. Generals, lead us dream for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen! O kini ang Hataw Balita.